Tanan karon nga gabi. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa pabor sa Ginoo sa atong kinabuhi nga karon nga adlaw nahimo nato ang tanang buluhaton ug dili lang kana iyang gihatag sa ato nga kaluoy ang kahigayunan nga mahiusa na sadda dinhi aron sa pagsimba. Kung naamay pinaka-importante nga ma-appreciate nato ang atong panagtigom kanang makasimba pa ta together. Amen. Kay wala tay lain nga tumong nganong na ato nang gihimo kundili atong ipakita ang atong tinuod nga respeto sa atong Dios. If you have your Bible tonight, open your Bible in the book of Psalm chapter 10. Psalm chapter 10 verse number 10 down to verse number 12 this evening. Para sa tanan, usahay kung I know nga gimension na siya sa dugay mga panahon sa imong kinabuhing Kristohanon, dili tanan nga gisulat sa Salmo si David ang nagsulat. Ang passage nga atong basahon karon ang nagsulat ani si Moses. Pag-ampo kani ni Moses. Ingon niya sa verse number 10, after reading, akong ihatag ang title, dayon mag-pray ta, and that's the time o balik mo sa paglingkod. So ingon ani atong buhaton, basahon nako ang verse number 10, basahon ninyo ang verse number 11, then basahon nato dungan ang verse number 12. Ingon ang Bible in verse number 10, the days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow for it, is sun cut off, and we fly away. Verse 12 together. So teach us to number our days, that we may apply our hearts into wisdom. Ako ginang gimarkingan ang mga lines din ha kay naanad ko nga maghimo kog mensahe nga makita dayon ninyo ang posible nga titulo sa atong mensahe. So tonight, the title of my message, teach us to number our days. Magaampo ta amahan nga langit nun. Salamat nga gitagaan paminimo og kahigayunan nga ma-enjoy namo ang gawasnon nga pag-awit, gawasnon nga pagsimba diha kanimo, gawasnon nga paghuna-huna sa imong pulong sa mga butang nga imong itudlo nga magamit namo samtang ania pa mi sa kalibutan sa pagkinabuhi, sa paghulat namo sa imong pagbalik og kanus-a man sad nimo kwaon ang among kinabuhi. Salamat Lord sa pribileyo, salamat sa kahigayunan nga hangtod karon makatindog pa likod ani nga pulpito ug makapadayon sa pagsaysay sa imong pulong sa mga katawhan ani nga dapit. Salamat sa imong alagad Pastor Louie kauban siyang pamilya nga nahimong instrumento Ginoo nga sa makanunayon dasigon ang mga katawhan sa imong plano ug kabubuton nga kanunay tinghuaon samtang ania kani nga kinabuhi. Lord, among isaad kanimo nga karon nga gabi kung unsa may mga kadaugan nga among mahimo, tagay kami mapainobsanon nga kasing-kasing nga mauli namo balik ang tanang dungog ug himaya kanimo ug kanimo lamang. Kani akong gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you and please be seated. Once again, salamat Pastor Louie. No, nakita nako ang mga panglantaw tinguha sa alagad sa Ginoo. Especially kamo nga gipiyal sa Dios sa iyang kinabuhi. Og this is the second night, but before we proceed sa lesson nga atong mahisgutan karon sa ikaduhang gabi, gusto lang ko maghatag og short nga review, no? Sa atong lesson para ma-refresh. Possible di lang gyud ta magdali. Amen. Kay gusto nato nga makatuon gyud ta
mga Kristohanon, murag wa man mudagan. Okay ba ang atong kuan diha? No, kung yes. Kung nakainomdom ka mo, mauni siya ang bersikulo nga atong gisgutan kagabi. Diri nato gikuha ang mga butang nga atong mahisgutan sa pag-abri sa Christian Life and Revival Conference. No? Naghisgot yun na mahitungod sa kasing-kasing. Kung inyo nang tanawon maayo nga bersikulo, usa ka na sa pinaka-importante nga gi-request sa Dios sa iyang mga kaanakan. No? As His children, God requested our hearts to give it to Him. Anak ba ka sa Dios? Anak ba ka sa Dios? Kay akong mensahe, dili ni para sa anak sa Dios. Kung dili pa ka anak sa Dios, ingon nila imong buhaton. Tinguha nga makatunan nimo ang kamatuoran, unsaon nimo makabaton kag relasyon para mahimo kang anak sa Dios. Ha? Og sa diyang nahimo na kang anak sa Dios, niingon ang Dios, ihatag sa ako ang imong kasing-kasing. Ngano man, atong naisgutan last time, why does God wants us to give our hearts to Him? Number 1, to interchange our hearts. Kay kung dili nato mahatag atong kasing-kasing sa iya, dili niya pulihan ang atong kasing-kasing. Did you remember sa passage nga atong gibasa last time? Nga once atong ihatag atong kasing-kasing sa iya, iyang pulihan ang atong kasing-kasing, iyang pulihan og bag-ong kasing-kasing. Ha? Bag-ong kasing-kasing, and also He wants to empower our hearts and also to establish our hearts. Busa adunay tulo ka pangutana nga nahatag nako kagabi mahinumduman ba nimo ang mga higayon kung kanus-an nimo gihatag imong kasing-kasing sa Dios? Hopefully last night is a very memorable day sa imong life. Ngano man, kay basig daghan mga panahon, wa gyud nato mahatag ang atong kasing-kasing sa Dios, and that's the reason murag way tarong ang atong kinabuhing Kristohanon. Nahimong tarong siguro nga nahimo kang trabahante sa usa ka kumpanya, nganong tarong man imong pagtrabaho dito kay nag-decide ka nga magtarong ka magtrabaho, you give your heart. Nag-decide ka nga tarongon nimo, busa gihatag nimong kasing-kasing, nag-decide ka nga di ka malate sa imong trabaho. Pero nganong pag-abot sa simbahan malate man? Kay basin wala mahatag nato atong kasing-kasing. Hala, walay mag-amen lagi. Seryoso ba mo naminaw sa akong gisulti? Kung estudyante ka, ha? Nahuman na lang isa ka tuig, wa gyud ka malate. Ngano man, nag-decide ka nga magtarong ka sa imong pagka-estudyante. Gihatag nimo ang imong pinaka the best. Busa wa ka na late, pero pag-abot sa simbahan late lagi. Okay pa ta? Ikadua nga pangutana, willing ba ka nga ihatag nimo imong kasing-kasing? Are you willing? Because that question, mga Kristohanon, usa ka na nga desisyon nga dili laing tao maghimog desisyon ana, ikaw gyud mag-decide. Ikatulong pangutana, hangtod kanus-an nato ihatag atong kasing-kasing sa Dios? I would suggest you give your heart every day to God. Did you give your heart today? Gihatag ba nimo imong kasing-kasing karon nga adlaw sa Ginoo pagmata nimo ganina? Niingon ba ka, Lord, maadto na sad ko sa trabaho, I will give my life to you. I will give my heart to you. Ha? Kung wala ka na maanad sa imong kinabuhing Kristohanon, sugdi na. Kaya nga naman, every day sa imong life, ma-experiencehan nimo ang revival sa imong Christian life once you give your hearts to God. So that's the opening of our Christian Life Conference last night. Tonight, karon nga gabi, let's talk about the time that we give to God. I'm talking about service to God. Magisgot mahitungod ana. You know what? Kung balikan nato ang passage nga atong gibasa,
Ingon sa writer nga mao si Moses. Mao kani iyang pagampo. Matud niya, so teach us to number our days. Lord, tudloi kami sa pag-ihap sa among mga adlaw. Nganong ingon ana mangyud ang gisulti niya, no? Ha? Unsa man di ay gusto nasabtan ni Moses may tungod sa life. Nganong niingon man siya tudloi mi nga kabalo mi mag-ihap sa among mga adlaw. You know what? Kana nga line, it helps us also to understand sa mga butang nga gusto ni Moses nga sabton niya sa iyang kinibuhi at that time because Moses understood about the shortness of life. Nakasabot siya nga mubo rag yung kinabuhi. Busa ningon siya Ginoo tudloi mi nga kabalog yun mi muihap sa among mga adlaw. Tabangi mi nga masabtan namo about the brevity of life. Help us, Lord, to understand that our life we can make the most of our time para diha kanimo. Christians, are you aware deeply about your life? If you consider deeply about life, our life is frailty. When we see frailty, our life is defenselessness. Our life is powerlessness. Our life is helplessness. Dili nato kaya dipinsahan ang atong kinabuhi. Wala tay gahom mo dipinsa sa atong kinabuhi. Are you aware of that? Dili gyud. Mga Kristohanon, I'm talking about that life is short in duration. That's why the Word of God used a picture, a representation about life. In fact, unsay giingon sa Bible in James chapter 4 verse number 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? What is your life? What is your life? Ingon si James, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. All of us knows nganong giingani pag-explain para masabta nato sa imong paglungag, pag-abri nimo dinay mo gawas nga murag aso, that's vapor, inalisngaw. But what you notice anang inalisngaw gikan sa pag-abri nimo, magpabilin wala. Wala, that's your life. Bot pasabot magpakita sa makadyot, pero taod-taod mawala. Busa ingon sa Bible, that appeareth for a little time and then vanisheth away. He used another picture for life. He used the word, the grass withereth. Mga Kristohanon, that our life is like a grass. Kabantay mo, dili sa tanang panahon, nindot kayo, tanawon ang sagbot. Moabot ang panahon nga ang sagbot, mga Kristohanon, malaya siya. That's our life. Another passage nga gigamit niya in 1 Peter chapter 1 verse number 24. For all flesh as grass or the glory of man, as the flower, the grass withereth and the flower thereof falleth away. Artificial man di yun malaya. Kani, nakita ninyo? Nagsugod, nagkalaya. Pagbutang ani, fresh na fresh. Ingon ani atong kinabuhi. Kamong mga, pasaylo adyo ko ninyo, basing offensive ni. Kamong mga idedideran dire, dili ing anak mo sa una. Kung unsa mo kaprisko sa una, sama ani, pero wa magpabilin ang inyong pagkaprisko. Nga naman, that's life! That's life. Muna mga Kristohanon, sabto nato, ingon sa Biblia, Lord, tabangi mi, nga kabalo mi mo ihap sa among mga adlaw, that we may apply our hearts in wisdom. Kay ngano, daghan kaayo kinabuhi nga nakalas. Dili tungod kay maon na nay kabubuton sa Ginoo sa ila, sila mismo ni kalas sa ilang kinabuhi.
3 weeks ago, almost 1 month na, sa isa ka adlaw, naay na disgrasya dito sa among lugar. I know, base nakadungog mo ana nga balita. Duol rami sa Central Mindanao University. Dako kayo na nga eskwelahan. Equivalent na siya sa UP. Sayo sa kabuntagon, bagyo nga Christine. Kusog kayong dagan sa estudyante. Kay hadlok malate sa school. Ni overtake sa sayop nga pagka-overtake. Pag overtake yun niya, naa day nagparking dito nga elf. Kabalo mo sa nitabo, bungkag yun ning ulo. Bata pa kaayo. Nag-expect ang ginikanan makaabot sa eskwelahan. Pero, wa kaabot. Kabalo mo, wa man to'y wisdom nga pag-drive. Hello? Kay kung giubanan pa niya itong kaalam, sa wa pa unta siya niliko, nitanaw sa. Unsang pagkaunsa mo ipagliko mo sa ipagtanaw. Ana nga hapon, kusog kayong hangin, na ay estudyante, ibutang ra sa inyong lugar, mga estudyante ka nang magbutang mo og kwan sa inyong dalunggan. Unsa na? Ha? AirPods? Kusog na kayong hangin, nagbaklay-baklay ang estudyante. Hapon, ang mga estudyante nagtanaw sa iya. Wa gyud siya nakadungog nga ang kahoy padulong na diay sa iya. Now, kinsa may basulon nimo? Basulon ning Ginoo ato? Unang kamo magbutang-butang mo ay AirPods, ipahimutang sa dinyo kay wa mo'y kaalam ana. Mutabok sa dalan na AirPods, wa kabalo. Kusog kayo, di nimo madunggan, di nabanggaan ka. Muna usahay gahi kay mga people suguon, bisag pahugas plato kay naka-AirPods man. Nagsigi, nag-istoryang mama, ang papa, paglungag na, kay hapon na. Kay na ako'y lakton, pagbalik, gyud gihapon na luto. Kay sa dang gi-istorya na, naka-AirPods man. Amen? Ang akong point ba is mao ni, we need to live with wisdom. Kay nga no, mubo ra kaayong kinabuhi nato. O bitaw na sa panultion, our life is short, don't make it shorter. Mubo pa, gipamubo pa yun nimo. Ha, kung Kristohanon ka, gahubog-hubog ka. Wa ko kabalo kay di man ta, pero sa amo, yan nagyapoy problema dito sa amo, God. Ha? Na ako'y mga membro nga gabisyo. Og niingon ko sa kong gulion unta, dili ni mahitabuan. Unsa man ang abisyo, pastor? Akong klaron. Kung gi-live ni, madungog ginis membro. Gadula pa og tari sa bulangan. Imagine nimo, kung Kristohanon ka, nanari ka, unya dabig dunggaban ka dito sa bulang. Madunggaban ka sa bulang ba? Na mabaniog dito si Mr. So-and-so, namatay sa bulangan, unya, baptis. Perting uwawa, no? Ha? Perting uwawa. But, we have to understand the purpose of life, mga Kristohanon. Kabalo ba ka unsay katuyuan sa kinabuhi? Ibutang ni sa inyong alimpatakan. Ang katuyuan, nganong naata ning kalibutana, o giluwas ka sa Dios, una, para simbahon siya. Ikadua, para alagaran siya. Ikatulo, para himayaon siya. Ibutang yun na, dili aksidente nga nung naakas kalibutan, dili aksidente nga nung giluwas ka. Nga tungod, ana, mabalik ang plano sa Dios sa imong kinabuhi, nga imong tagaan siya panahon sa pagsimba, panahon sa pagpangalagad, panahon sa tinguha, diin imo siyang lipayon sa tibuok nimong kinabuhi. Ang pinaka-worst nga kinabuhi mao ni nga mamatay ang tao nga wa siya relasyon sa Dios.
Grabe yun na ka-worse. Ikaduha, ang nga worse, nga kung luwas ka, unya wa kay panahon sa Dios. Namatay ka na lang, wa kay pulos. Mao na'y pinaka-worse, mga Kristohanon. So, sa diyang giingon ka na ni Moses, teach us to number our days, mga Kristohanon, pwede ba nato maihap ang atong mga adlaw? Pwede? Karon nga gabi i-consider ninyo ni hopefully, na sa imong kinabuhing Kristohanon, matagaan ginimo kanunay og panahon ang Dios. Okay? Unsaon nato pag-count sa atong adlaw? Unsaon nato? Una, sabto nato kaning gitawag life expectancy. Life expectancy. This refers to the average numbers of years a person is expected to live. That is life expectancy. The common age to live. Busa kung tanaw nimo ang passage, makita nimo dinhi ang expectancy nga gimension sa Bible. Ingon niya, the days of our years are 30 years and 10. By the way, mga Kristohanon, kanang word 30, duha na siya ka word. 3 and score. Because 1 score is equivalent of 20 years. 1 score. So pag ingon niya 3 score, pila na siya? 60. Plus 10, that is 70. Naabay 70 dire? Edad ni mo 70? Ha? Wala. Okay? Pero kung tagaan kag 70 sa Dios, okay na na. Okay na na? Kitang ako, hapit naman ko mag-50. Abi ninyo, di ko kabalo kung moabot kog 70. Ikaw, Pastor, 41. Di mi. Busa, blessing kayo kung 70 na imong edad diri ron. Blessing kayo. Kaya nakaabot ka. Ha? Pero niingon niya, and if by reason of strength, they be 40 years. So meaning, upat ka score, that is muabot og 80. Ha? Sa akong pagsabot ani mga Kristohanon, since dugay naman kay ni gisulat sa Biblia, naamang gyud mga tao no nga taas kay silag edad. Tama ba? Gani nindot ang programa sa atong gobyerno kay kung moabot kag 100 years tagaan ka og pila? 100,000. Pero gibag-o daw na karon sa balaod, 1 million na daw ihatag. Busa kamong mga naanas 80, ampo gyud mo moabot mo 100. Pero kabantay mo, unsa may pulos nimo ni 100 na ka, pero arsaho na sad ka. Murag wa na gyoy pulos. Kaingon ko dapat dili ingon ana. Pag 50 pa lang unta, naanay gamayng amount ihatag ang gobyerno. Ha? Kamong naa dinhi karon 80, mag-enjoy pa mo magmoling? Mag-enjoy ba mo sa tanang pagkaon? Dili na gyud. So unsay purpose anang gihatag? Ang mag-enjoy ana ang mga apo, labi nagpiborito ni lolo ug ni lola. Ha? So, mga Kristohanon, ako nituo ko nga pareha sa atong panahon karon. Nagihapoy mga dagko tagas kay mga edad. Okay? Dagan tagas edad pero tanaw nato gani if naay mga nasod nga ang ilang life expectancy is so low. Like for example, Africa. Kabantay ka sa ilang life expectancy, grabe kaayo mga Kristohanon kay they are facing major causes nganong mubo ra ilang life. Ha? Immorality, malaria, respiratory, infection, diarrhea, perinatal condition, ha? HIV, AIDS. Munang nay mga lugar sa Africa, 10 anyos pa nagka-AIDS na. Munang mamatay sila at the very young age. Ha? Mamatay sila. Akong gitanaw ang life expectancy sa Vietnam. Now, dugay na ni siya, pero possible. Ang Vietnam, naa sila sa 75.24 years. After that, mamatay na dayon sila.
Ang Malaysia, naa sila sa 75.84 years. Ang Singapore, 82.90 years. United States of America, 78.54 years. Thailand, 76.68 years. Philippines, 70 years. Munang kita, Pilipino man ta, mag-expect ta ani. Nga pag-abot na tog 70, murag mo aksyon na tagkatambling. Ha? Pinoy man ta. So, kung muingon tag-counting our days, makatabang ni sa ato kaning life expectancy nga understanding. Ikaduha, kaning gitawag time calculation. Okay? Time calculation. Kung saan man nato na pag-calculate, pastor, ang atong time. Simple kayo. Una, masabta nato ang calculation sa atong panahon through days, weeks, months, and years. Okay? So, pag mo ingon tag 24 hours, that is equivalent of one day. Dili man ingani akong relo. Siyempre, basin daot sa na imong relo. Munang di ka makakalculate, kitang tanan, parehas tag oras. Tama ba? Parehas tag oras. Unsa pa gyud? 168 hours, that is equivalent of 1 week. Mao na siya. That is, gikuha na to, 24 hours times 7 days, that is 168 hours. Unsa pa gyud? 672 hours, that is equivalent of 1 month. Asa na to nagikuha? 168 hours times 4 weeks. That is 672 hours. Then, 8,760 hours, that is equivalent of 1 year. Nga sa isa ka tuig, 8,760 hours na. That is 365 days times 24. So karon, ato na gyud nang masabtan nga pwede ra di ay nato makalculate. The next thing nga atong tanawon, because we're done sa paghisgot sa life expectancy, time calculation, karon kaning gitawag. But before nako ihatag ang ikatulo, if God gives you 60 years to live, 60 years to live, how many hours, days, and years will you spend serving the Lord? Kung tagaan lang kag 60 anyos ba? Akong pangutana nimo, pila man ka oras, pila man ka adlaw nga imong gigamit sa pagpangalagad sa Dios? Pila ka adlaw? So, tanaw nato ang ikatulo kaning daily life routine. Okay? What is a daily life routine, mga Kristohanon? Ang daily life routine is this: katulog. Walay tao diri nga wa matulog. Uban gani sa inyo sa simbahan, matulog pa. Ayaw mo katulog, simba ni. Humag simba, aya matulog. Pero akong point ba, dili sad ko moingon nga hingat natulog ka karon karnal ka ha. Ang kamatura na ni gikapoy lang gyud sa atong lawas. Ingana ka weekend ang life nato, mga Kristohano. Pero basic man kayo ni, matulog man gyud ta no. Ikaduha, mo trabaho man gyud ta. Ikatulo, mukaon man gyud ta. Ikaupat, mo travel man gyud ta. Ikaupat, miscellaneous. Unsa man miscellaneous? Kanang mag-outing, dulag basketball. Mga miscellaneous na. Now karon, gusto ko maghangyo sa inyo og magamit ni siya, pastor. Magamit ni. Okay, check 1. Okay pa ta? Okay pa ta? Hopefully nga kani nga mensahe, diha ta makarealize mga gamay ra day kaayo atong gihatag nga panahon sa Dios. Ha? Gamay ra kaayo. Na ako'y tape measure dinhi. Gamito nako ni nga illustration nga murag ingani, pwede ba ko maghangyo og mga young people? Sige. So familiar mo sa tape measure? Yan lang. Yan.
ipakita sa ila. So, dito na balik. Mangutana ko sa inyo, pila ka inches ang tape measure? 60. Di ba? 60. One paingon. Ay, bali di ay. Kung sa'yo, may buhato na doon. Dito ka. 60. Okay? So, mugamit kong illustration, para ibutang ni sa Ginoo ba nga kung 60 atong edad. 60 imong edad ha. Tanaw na to, kung muabot kag 60, pila gyud ay ka oras imong nahatag nga panahon sa Dios? Pila gyud? So una ta sa daily routine nga sleeping. Tanaw na to ha. And gani mga Kristohanon, ay, dili mo malain na ni that much sleeping is associated with sluggardness and laziness. Ay na to invite sunod si Pastor Saldi, Pastor Louie ha. Kay hilabtan niya ang atong pribadong kinabuhi. Nganong magbuot man siya gingatulgon ta. Wala man ko magbuot god. Ang ako lang punto ba nga kana ganing pagkahingatulgon, di gyud na pwede bulagon ang pagkatapulan. Unya, kana rabang tapulan associated na with reasoning. Kabantay mo sa tapulan, maaygyud mo rason. Suguon nimo og palit og posporo, di ko oy nay Leon Diaz dalan. Mao biya nagingon sa Proverbs. Suguon nimong tapulan di ko oy kay ulan. Nga naman, much sleeping associated with sluggardness. Sluggardness associated with reasoning. And sluggardness associated with much eating. Nakabantay mo sa taong tapulan, dati nagkaon. Nalain na yun ni sila, Pastor. Ha? But normally, mo agree yun mo ani. An average person sleeps 8 hours a day. Kabalo mo nga no, gi-require yun na sa doktor, 8 ka oras dapat matulog ka. Kay kung mo down ana nga oras, pagkaugma sa pagtrabaho nimo maapektahan luya kay ka. Way lami ikaon, kay bilar kay ka. Mga young people, uban sa inyo, pagtulog sa inyong mama, papa, mausay pagmata ninyo, kay magsugod sa ko sa inyong activity. Mao na ang uban, natulog dito sa alas 2, unya mo matas alas 5, kay mag-eskwela. Natulog man to, pula magmata. Natulog pero ni mata. So, 8 hours, inuna ni ang computation na 8 hours times 7 days equals 56 hours. Right? 56 hours times 4 weeks, that is 224 hours. 224 hours times 12 months, that is 2,688 hours. 268 hours times 60 years. Kay mao man atong gitarget nga edad. Kung tagaan ka niya sa 60, kabalo ba ka, that is 161,280 hours. That is equivalent to 19 years. Kanang 19 katuig, katulog ra na. Kinsa sa inyo diri natulog mo nga nagsimba mo? Mao ni siya tinuod nga counting sa kinabuhi nato kung nag-edad kag 60 ba unya namatay ka. Ang 19 katuig ana katulog ra. Ang uban manobra pa gyud kay di ra man 8 hours. Kay matulog man sa dapil simbahan. Hello? So, adto tas ikado ang akong point diri ba nga unta malipay ta kay naay ka matuoran gitudlo sa ato sa kinabuhing Kristohanon. Ug dili nato maneglect ang pagdasig kanunay sa lagad sa Ginoo, mga lagad ta. Kabalo ba mo ang pagpangalagad nga gidasig sa inyong pastor? Dili na benepisyo niya. Benepisyo nimo na. Why? Because serving God, that is His plan for our lives.
Muna'y desire niya nga mga lagad ta. The next nga basic routine is what? Working. Working. Mga Kristiyanon, the purpose of us working is for our life to still survive. Ha? Ang purpose sa atong pagtrabaho para mag-survive ta. Tama ba? Kung di ka magtrabaho, wa man sa kisweldo. O sa may palit ni mong bugas. Di ka sad ka eskwela kung sa may bayad ni mo eskwelahan. Muna, kamong mga babae, ayaw mo pangitag tapulan. O sayang gitanaw niyo, bisag tapulan, basta gwapo. Bisag bati lagi, pastor, basta buutan. Wasag ko mag-ingon, ikaw manggoy mo pili, God. Kung ako ikaw, pili ang gwapo, unya, trabaho so. So kung maunag yun na imong dagway, pagtrabaho so, basin mapili pa ka. Kaya wa naman kita'y manhimo, anak, maunag yun ng naungan, no? So, unsa may counting nato aning working? Oh, di ba? We are required to work 8 hours a day. So, maura gihapon nga computation. Mga Kristiyanon. So, pila man na? 38? 19 plus 19, pila? 38? Tanawa ninyo, niya manghinambog pag yun mo taas mo panahon dihatag sa Dios. Wala na o kaning duha o. Katulog lang ni og trabaho. Kaning duha, tanawa niya pilay na bilin. Pasalamat mo nga naamoy Christian Life Conference kay kung wala ni ito anamos balay ron. Natulog na mo kay kapoy mos trabaho. Ang problema usahay, kay maskin Domingo, ting simba, mo trabaho. Unya mo ingon dayon nga, Lord, help me. Mga Kristiyanon, ayaw gyud ingon sa imong pastor, kani si pastor, gi-criticize niya akong pagtrabahoso, magproblema lang ni, mangayo lang ni kwarta sa ako, di ko gyud ni tagaan. Di pa ka makwartahan, tigbako na ka sa Dios. Kay imong motibo di mao. Maya unta rabaog di mo simba mangwarta unya panahon sa ingon si pastor nga natay tabangunon ikaw mo'y pinakadakog amot. Pero most of the time ang mga Kristohanon nga di hinimba pero kusog mo trabaho munang mga Kristohanon nga dalo. Nganong ipasimba man ko niya ipadagandagan ng offering basket. Ako ning gihaguan nganong ihatag man ako ni di dalo. Humanata sleeping. Humanata working. Unsay sunod? Kani kinsay di mo kaon ninyo? Tanan taga kaon. Busa kamong mga young people nga ni surrender sa inyong kinabuhi sa Ginoo. Pagtarong na mo ignang Ginoo Lord, patya ko hangtod ko, patya akong kinabuhi kung di ko magtarong sa pagpangalagad. Ngano, sayang kayo, naanakas kabuton siguro ni ambak pagyud ka. Tanawan ninyo ha. An average person spends 2 hours a day eating. 2 hours a day. Average person. What is that? Includes breakfast, lunch, supper, and between meals. Di ba? Kisay ni kaon sa inyo, pagkaon nyo, 30 seconds. Wala, oy. Sa sige kagkaon, magsige paganig chika-chika. Pare-pare. Ang probinsyano gabi ba? Pati nito ta. Hangtod na abtag, tulo na kauros lamisa. Sa unsaon natong competition ana kay 2 hours average man no. Niya ra 800 mga Kristohanon,
114 hours a week times 4, that is 56 hours. 56 hours times 12 months, that is 672 hours. 672 hours times 60, that is 40,320 hours. That is equivalent of 5 years. Asa. 43. Kaon lang ni. Nakita ninyo, nagkagamay, wag gyud apil ang Dios. Tulog. Trabaho. Kaon. Unya, manghinambog pag yun. Naamon ko'y panahon sa Ginoo. Dagan mo ko'y panahon sa Diyos. Adto ta sa ikaapat. Traveling. Kinsay wa nag-travel sa inyo? Kitang tanan ga-travel ta everyday. Maskin mo palit ka lang og bitsin sa silingan, ga-travel ka. Mo na itinuod. Maskin pag adto sa CR. Now, tanawa. A person travels an average of 1 hour and 30 minutes. This might be by car, truck, jeep, bus, and scooter, or by feet. 1 hour. Mao na yung average. So, 1.3 hours times 7 days, that is 9.1 hours. 9.1 hours times 4, that is 36.4 hours. 36.4 hours times 12 months, that is 436.8 hours. That 436.8 times 60, that is 26,208 hours. What is that? That is equivalent for 3 years. 3 years. 46. Wala na yun. So, adto ta sa ikalima, kaning miscellaneous. As I said, kaning miscellaneous, like going to parties, going outing, going playing, going exercising, going to movies, watching TV, siesta time or another appointments, or etc. That is miscellaneous. Okay? Kinsa sa inyo rin nagdulag basketball? Nga 2 seconds. 2 seconds. Human nakagdulag basketball. Kamong hilig nga basketball ha? Di gyud ka gusto. Busa mo yung ka nga, pasarel ni nga dula para makaduwa ta. Kaya kung dili pasarel, 1 minute, saban na kadayon, wa pa nabasa ang imong ilok. Nga no, gusto gyud ka mo duwa sa tibok duration sa dula. Pero dili man ingon nana. Kinsay nag-outing sa inyong, nag-outing ra mo 5 minutes. Wala. In fact, kung mag-outing ka, ingno nimo isa ta ka adlaw dito, unsa may pulusan ng manguli ra ta dayon. Naapag yung style sa mga batanon karon pastor nga matulog sa laing balay, sa membro kay barkada sila, kay okay lang, kay Christian man, nagsabot di ay sila og movie marathon. Kasabot mo anang movie marathon, pagkahuman sa kasalida, isa na sad. Pila ka oras ay nakatulog, dito na sa kadlawon. So, miscellaneous na. Now, sa computation, this comprise at least 3 hours a day. Okay? 3 hours times 7 days, that is 21 hours. 21 hours times 4, that is 84 hours. 84 hours times 12 months, that is 1,008 hours. 1,008 times 60 years, that is equivalent of 60,480 hours. And that is equivalent of 7 years.
tanawan ninyo og naba mo may panahon sa Dios. Kung tagaan mo 60 ka tuig ha, 60 ka tuig. Busa kamo karon nga mga batan-on, salamat gyud mo sa Ginoo kay batan-on pa mo nagsugod na mo pangalagad sa Dios. Salamat gyud mo. Kay mahimo gyung walay bisa, way pulos ang kinabuhi ninyo. Naa katuos kalibutan. Ang naghimo sa imo wa gid nimo intawon gitagaag panahon. Unya manghinambog pa kaani? Unsaon man yung paghinambog ni? Hawiri dong. Pastor, buot-buot. Di lagi to buot-buot. Gipakita ba na ko sa inyo to? Ang point na ko ba, nga karon pa lang unta. Muingon ta, Lord, salamat kay naluwas ko sa akong pagkabatan-on. Salamat nga bisag 60 anyos na ko, nakabaton pa gyud ko sa kaluwasan. Salamat kay na ako'y pastor nga kanunay mudasig sa pulpito, mga lagad ta, manimpa ta. Why? Because mo na nga panahon, ang imong mga oras, imong nahatag sa Dios. Mga Kristohanon, unsaon nato pag-compute? Because mo ni ang realidad. Ang basic routine, sleeping, 19 years. Working, 19 years. Eating, 5 years. Traveling, 3 years. Miscellaneous, 7 years. Equals 53 years. Ang nabilin, 7 na lang katuig. Ha? So, saan nato na pag-compute? You have only 7 years. That is 60,400 hours left to consume. So, kung ato na siyang i-compute, murag ingon ani, dapat kada adlaw, sulod sa 7 katuig, dapat kada adlaw, naagyod kay 3 ka oras nga imong ihatag sa pagpangalagad sa Dios. 3 ka oras sa kada adlaw. Ha? Naa kay 21 ka oras sulod sa 4 ka semana. I'm sorry, 84 hours. Then naa kay 1,008 hours. Then you have 60,480 hours. Para makuha nimo ni, para imong kinabuhi na ipulos. Kay kung wala, wa gyud kay pulos. Wala gyud. Gani, mga Kristohanon, ang pagdasig, thank you. Ang pagdasig sa pulong sa Ginoo kanato, redeeming the time because the days are what? Evil. So may but pasabot ana pastor, redeeming the time. Ha? We have to redeem the time. We have to redeem the days, weeks, months, and years. Sa atong pagkinabuhi, but pasabot ana mga Kristohanon, atong paliton ang oras para magamit nato para sa Dios. Paliton nato. Ha? Ngano man? Because the days are evil. Dili gani nimo paliton ang oras para sa Dios. Like for example, ang panahon sa Domingo, unta iya na sa Dios. Sultiin yung mga amo, sir, kung dili man kahinimba, sir, kaya one-on ka, sir. Ako Dios nun, sad baya ko, sir. Tuguti ko nga mo simba. Pagpabalusad nga baptis ka, kay para masayod sila nga kita nga baptis mo simba gyud ta. Usahay di katugtan nga mo simba kay naghilom-hilom raman sad ka. Panahon nga nanguros sila, nanguros-kuros sad ka. Para di ka may balang baptis, sultiin tawon. Kung estudyante ka, sultiin, ma'am, I'm sorry. Domingo karon na ako'y ministry sa simbahan. Ma'am, please, sabta ko. Dili ni nga kinabuhi para sa ako, yan is Ginoo. Ayaw pag-make-up class, ma'am, kung Domingo. Tuyoon, mangyod ng Domingo mag-make-up class. Problema gyapon sa inyo, diri make-up class kung Domingo? Ay, salamat sa amo dito, pastor. Labi na kung ang eskwelahan Adventista, na,
Kung baptist ka, luoy ka, ni-eskwela ka diha, kay dito pagka Domingo, mag-make up class sila. Pero Sabado, dili sila magtrabaho, kay adlaw papahuway daw. Pero sa baptist, nahimong adlaw panuway. Kay musimba ta, di ta pasimbahon. Munang lisod kayo. Amen? The days are evil. So may bot-bot pasabot, ana mga Kristohanon, kanang the days are evil, bot pasabot sa Biblia, that we don't know ahead sa atong life. If you don't purchase time now, you don't know ahead of your life. Maybe you have no time to serve God. Nga naman, you're gone. Humana ka. Busa, ang application ani is this: if you are a teacher, be a teacher for the Lord. Kung magtutudlo ka, maskin dito sa inyong eskwelahan, magtutudlo ka para sa Ginoo. Use that time as you teach your pupils. Mga Kristohanon, isingit ang kaluwasan sa pagtudlo. Kay nga no, mao ka na nga panon, you are using your time for the Lord. Amen? If you are a businessman, be a businessman for the Lord. Kadili mangyutan ng tao-tawgon sa magpastor. Pero gitawag ka man nga negosyante, then be a businessman para sa Dios. Amen? Kung saan man na, pastor, manguha kag mga trabahante nga mga unbeliever, imo silang sangyawan, imo silang before mag-apre sa negosyo, mag-Bible study sa ta, kay kaning negosyo, di ni ako, gipial ra ni sa ako sa Ginoo, o di mo apil anay, pahawa mo. Usahay, mahadlok man ta, kay mawad ang tagtabante. Nawala noon ang katuyuan nga nung anak kas Ginoo, at the same time, gihimo ka nga negosyante. That's the way you redeem the time. If you are a doctor, be a doctor for the Lord. Amen? If you are a motor cab driver, be a driver for the Lord. If you are a labandera, be a labandera for the Lord. If you are an engineer, be an engineer for the Lord. If you are a student, be a student of the Lord. If you are a policeman, be policeman for the Lord. What I'm talking about, whatever vocation you have, allow the Lord to exalt and be honored to your life. Mga Kristohanon, dito sa amo, mo ni among schedule, alas 9, paingon alas 12, mo na among pagsimbas Domingo, so 3 hours na, no? Ang among Sunday PM, 1 o'clock to 2:30, that is 1.5 hours. Among Wednesday, 1.5 hours, 7 o'clock to 8:30. Karon nagsimba sila. Huma na to ron. Kung ang nagwali dito karon, mubo kay mo, huma na, nanguli na sila. Pero normally, mo na yung among service dito. Then we have mga ministries. Na aming ministry sa soul winning, good news class, home Bible study, company Bible study, PNP Bible study, prayer meeting, discipleship, school ministry, nursery, choir, youth ministry, children, ushers, cleaning. So kanang tanan, kung imo nang gihimo, nigamit kag oras para sa imong kinabuhi o para sa Dios. Ayaw ninyo ipakaubos kanang manilhig mo dire. Ayaw niyo ipakaubos kanang nanganta mo choir. Ayaw niyo ipakaubos kanang nagklase mo bata. Ayaw niyo ipakaubos ang discipleship, ang school ministry, kamong nagbantay dihag bata, ayaw niyo ipakaubos. Why? Because you are using your time for the Lord. Usa mga Kristohanon, kung gusto ta, kung nakita na natong kamatuuran karon, kamatuuran ba? Nga gamay ra gid kay kung oras. Duol tas Ginoo. Kinsay diri gusto na mamatay? Sure gyud ko, walay gusto pa mamatay. Pero bisag di ta gusto, pwede ta mamatay unya. Ingon sa Proverbs 9:1, "For by me thy days shall be multiplied." Actually, the book of Proverbs that speak about wisdom. But the name of Jesus Christ is wisdom. So, meaning, pinaagi ra gyud nako, ingon sa Bible, ang imong mga adlaw pagadugangan. O ang imong magatuig sa imong kinabuhi, mudugang. Kung gusto ka nga magamit pa ang imong kinabuhi nga mapuslanon, duol tas Ginoo, igna ang Ginoo, Lord, tabangi ko.
sakit na isad baya akong hawak, Lord. Murag hapit na gyud ko ani, pero ayaw sa kay nakasabot ko sa mensahe. 19 ka tuig tulog, 19 ka tuig trabaho. Wala pa gid ay ko'y oras na hatag nimo, Lord. Dugangi ang akong mga katuigan para daghan pag yung oras akong mahatag nimo. Ha? Paminaw mga Kristohanon, dili im extreme magpa-extend sa imong life. Dili alaksan. Naara gyud sa kamot sa Dios nga mo extend ang atong kinabuhi. Busa kung gusto ka nga mo extend unya mag-desire ka nga mga lagad sa Dios, duol ta sa Ginoo, Lord, dugangi akong edad para makapangalagad pa ko. Ha? Ingon pa gyud niya, Exodus chapter 20 verse number 12, honor thy father and thy mother, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. Mga young people, paminaw. Dili tuod Ginoo inyong ginikanan, pero grabe ang gahom nga gihatag sa Ginoo sa inyong ginikanan nga pwede nga dili mo end up at the early stage of your life once you practice honoring your parents. Ha? Kanang mga batanon nga mga bugoy-bugoy, unya sayo kwaon, di makita sa simbahan, sure gyud ko, mauna nga mga young people nga singkahan ra nila lang ginikanan. Busa ingon ang Ginoo, musingka day kasi mong mamagpapaha, unya, hulat. Amo na dahil manganta na dahil tag it is well with my soul, no? Kanta dahil tag ang atong kinabuhi. Ngano man, nibiya na in taon, hinungdan, nga wala na prolong ang life, kay wa ni mo gitahod imong ginikanan. Do you want to extend your life? Honor your parents. Tahuray mong ginikanan. Pastor, Old Testament, manggod na. Ato tas New Testament. Nya ka na, Old Testament na. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Pangutana, unsay gi-promise once you honor your parents? Verse number 3. That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. New Testament na. Gusto ka nga, ako wa na sa gumangandoy maabot ko 120. Ha? Pero kanang 60 years sabi ato atong gitanaw-tanaw ganina, no? Kung tagaan tag 60 years. Mga Kristohanon, at this time, unta mo yung kalor, dugangi akong edad. Para makapangalagad pag yun ko nimo, kay mao man ni plano nimo, giluwas ko nimo, mangalagad ko nimo. Sometimes, daghan mga tao mo end up sila sa way klaro because they are not walk in wisdom. Ingon sa Bible, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So, unsay buhaton nato in this lesson? Simply, this is Christian Life Conference. Utrohon ko, ang pinaka-worst nga experience sa tao aning kalibutana, nga mamatay siya, nga wa siya relasyon sa Ginoo. Ang pinaka-worst sa kinabuhing Kristohanon, nga giluwas ka, pero wa kay panahon sa Dios. Wa kay panahon sa Dios. Unta, malipay ka, nga naay alagad sa Dios. Usahay di nato masabdan. Pero karon nga gabi unta nasabdan nato, nganong ipasimba gyud ko ni pastor? Nganong ipa-involve gyud ko ni pastor ani nga mga ministry? Kay gusto lang sa alagad sa Ginoo nga imong buhaton ang plano sa Dios sa imong kinabuhi by giving your time as you serve Him. Giving your time. Remember, Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Christian, you listen before I close. Dili nimo ni siya. These two things, you cannot escape. You cannot escape death in your life. And you cannot escape judgment in the sight of God. Why not tonight? Mo yung ka, Lord, tabangi ko. Wabot ang panon, mamatay ko. Wabot ang panon, mga tubang ko nimo. Unta na ako'y ikaatubang nimo. Unta madungog na ko, well done, thou good and faithful servant. Did you see the truth? Nga mubo rin kayo atong oras gihatag sa Dios.
kung nag-edad kag 60. Ha? Kung nag-edad ka. So, pasalamat ka, nga sawa pa ka nag-60, naluwas ka. Pero gusto na ka mamatay, di, istoryahin Ginoo, Lord, patian ako, kapoy na kayo. Nanabitaw ko yung nahimo nimo. Pero wa mong tao nga moingon na nagod. Atong gusto pagani nga di gyud ta mamatay no. Di kita mo gusto mo agig kamatayon kay atong gusto mo rapture na. Kay di ta gusto kamatayon. Mo nay normal nga utok. But dili ang atong kinabuhi nara gyud sa kamot sa Dios. But while buhi pa ta, desire to serve the Lord.